mabigat na buwan para sa kanila to, pero mas sa punto de vista ng mga biktima o kaya ng mga naagrabyado nila, finally, Inaasahan na may maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 6. Uy, malapit na. February 6 na. Sino-sino kaya yung magpa-file ng impeachment laban dito sa kanilang iniidolong lutang? Mukhang yari na naman si Sara dito. Shoutout, sir, watching from Macau. Jakita natin to. Ayan. Tanong ko lang sa inyo mga pre. Etong si Sara Duterte, alam naman natin, tad-tad to ng problema. Dahil din siya din yung nag-create ng kanyang problema. Pag problemado ka, stress ka. Pag stress ka, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain. Alam po natin ngayon na itong si Sara Duterte ay stress po ito. Dahil sa ginawa niyang problema. Dahil sa kanyang kayabangan. Dahil sa kanyang pagiging mahangin. Stress na po ito mga pre. So ang tanong dito, nakakapagtrabaho pa ba ito ng maayos? Hindi, sa tingin ko hindi. Kasi last year, in-interview siya ng isang vlogger doon sa The Hague. Ang sabi niya, wala daw po siyang alam kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Ano pong ibig sabihin nun? Unang-una, number 1, bobo. Pangalawa, ayaw niyang manood ng balita or news dito sa Pinas. Bakit? Ayaw niyang makapanood ng balita kasi baka ito ay sampal na naman sa kanya. Kaya ini-ignore niya na lang. Ano pong tawag doon? Stress. Diba? So pag wala kang alam sa nangyayari sa Pilipinas, hindi ka nagtatrabaho. Wala kang ginagawa. Naging vice president ka pa. Wala ka palang alam. Diba? So, stress po siya. Hindi mapakali. Siguro, hindi na rin ito makatulog. Yeah, kunyari, yan si Sara, papunta-punta ng The Hague. Kunyari lang yan, hindi naman talaga sila magkasundo ni Digong eh. Kasi ayon nga kay Montulfo, nung nasa Pinas pa si Digong, na-witness yan ni Montulfo na binabastos-bastos ni Sara Duterte itong kanyang tatay na si Rodrigo Duterte. Kaya sabi ni Montulfo, bakit tinahayaan mo yung anak mo na ganyan-ganyanin ka lang? O yan sabi naman ni Digong, hayaan mo na yan, okay lang. So, bastos po itong si Sara Duterte pagdating sa kanyang tatay. Tapos ngayon biglang mahal. Baka nga lang naman, baka nga iniisip ni Sara ngayon, sana mamatay na yung tatay ko para sureball na yung pagkapanalo ko sa 2028. Diba? Para sureball na, para ang taong bayan magalit. Magalit lalo kay PBBM. Oh, yun yung nasa isip niyan. Alam mo naman sa Pinas, pag namatayan ka, tapos tumakbo yung anak, mananalo. Oh, yun yung number 1 ano nila na pinagdadasal nila ngayon. Baka lang kada gawain nila yun. 'Di ba? Na pag namatay nga naman yung tatay, sureball na siya sa 2028. Yun lang. Paano pag buhay pa rin? Ano ka ba? Makunat yan si Digong, hindi basta-basta yan. 'Di ba? Kahit ako, hindi ako papayag na mamatay si Digong. Gusto ko pahabain pa yung buhay niya. O, tamo, ang bait-bait ko pa. Oh. Alam lang lagi ni VP ang mang-lustay. Paturo nga tayo. Oh. Paturo nga po tayo paano mang-lustay. Oh, tuloy natin to. Pagkatapos ng 1 Ayan, year... nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan para po ay maging updated po kayo dyan sa mga uploads natin mga pre. Siyempre no, may bell button po tayo dyan. Bell. Kalimbangin nyo yan. Barr sa impeachment case na isinumite ng Kamara sa Senado noong nakaraang taon. Pagdating naman ng February 23 ay ang nakatakdang confirmation of charges hearing ng ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kailan? Balikan nga natin.
ay ang nakatakdang confirmation of charge sa Senado noong nakaraang taon. Pagdating naman ng February 23 ay ang nakatakdang confirmation of charges hearing ng ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Oh, February 23, malapit na! O, press 1 po sa mga excited sa February 23. Press 1. Oh, isa na ako dyan. Excited na ako. Wala naman po siyang sakit eh. Chinek naman siya kung ano ba siya, may kigwa ba sa Bisaya ba? Oh, wala naman po sakit, di ba? So, haharap at haharap po ito si Digong. At sigurado po ito, mananagot po ito sa kanyang pinaggagawa. Una-una, siya naman umamin niya na pumapatay daw siya, marami siyang pinapatay, di ba? Congratulations, salamat at umamin ka. Tuloy natin. ICC. Dito malalaman at magpapasya ang korte kung i-dismiss ang kaso o tuluyang lilitisin ang dating Pangulo. Diyan po na malalaman kung madi-dismiss ba o tuloy ang kaso. Pero sa pinaggagawa ni Digong, hindi po basta-bastang ma-dismiss yan. Diba? Hindi po basta-bastang ma-dismiss yan. Kaya ang gagawin ng mga yan, magdadasal yung mga kanyang taga-suporta, magdadasal sa karton. O di kaya, ang gagawin nila, manonood sila sa ICC habang katabi yung kanilang tatay na karton. Diba? Tuloy natin. Ganito, ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for the ICC, isang mabigat na buwan sa mga Duterte ang Pebrero. Isang mabigat na buwan sa mga Duterte ang Pebrero. Patay. Kakabahan sila. Pero yung kanya mga anak, ang gusto, eto po ako ina-analyze ko naman yung sitwasyon Eto po, ang gusto ng kanilang mga anak, lalo na yan si Sara, si Pulong, si Baste, ang gusto ng mga yan, mabulok si Digong sa kulungan. Bakit po? Kasi habang nasa kulungan si Digong, magagamit nila si Digong. Kasi ang taong bayan, magagalit ko na So habang nasa kulungan si Digong, magagamit yan ng mga anak, di ba? Kaya ako'y naniniwala na ang mga yan, baka nga pinagdasal nila, sana huwag ka na makalaya. Di ba? Alam niyo naman yung utak ng mga Duterte, Sus Mariusip naman. Di ba? Magagamit nila yun. Pag nakalaya si Digong sa February, pag nakalaya si Digong, hihina lalo yung pangalan ng mga Duterte. Wala na silang magagamit. Di ba? Wala na. Nakalaya Di ba? Lalo silang babagsak niyan kung wala silang magagamit. Analyze niyo po. Analyze niyo. Sus, Mariusip. Katulad neto. Sabi ni sino pangalan nito? Si Krisa Tibay. Pangit ng pangalan mo. Basahin po natin ito mga pre sabi, sa lahat ng nakita kong vlogger sa mundo, ikaw ang pinaka-gwapo sa totoo lang. Utang ina mo, hindi ako papatol sa'yo, ang pangit-pangit mo. Dumi ka lang ng puwet ko, puki lang ina mo ka. Ha? Kahit pa sabihin mo yan sa akin, utang ina mo, tadyakan pa kita dyan Ha? Gusto mo pag umpug-umpugin ko kayo ng buong lahi nyo, pati lulo mo, tarantado. Inang-ina nyo, putang ina nyo. Sabihin mo sa pamilya mo, Krisa Tibay, putang ina ng nanay mong pukpok. Palibasa pukpok ka rin pakangkang ka rin Di ba? Pakangkang ka kasi. Pukpok ka, pakantot ka. Kaya mo pa? Putang ina, mag-comment ka dyan. Walang hiya ka talaga. Napakaboba mo. Bida-bida ka dyan, tapos nung pinalagad ka, hindi na makapalagang pukik. Puki ng ina mo. Walang hiya ka. Nakapin ka na. Pangit ng pangalan mo. May pakrisa-krisa ka pa. Putong lupa ka naman at hampas lupa. Eto na.
Ituloy natin to. Panahon lang. Hindi ko pa nga tinitingnan niya na February, kundi 2026 will be the time for them to come to terms with their crimes, for their transgressions against the Filipino people. Muli ring sinabi ni Conte na wala silang nakikitang hadlang sa ngayon para hindi matuloy ang confirmation of charges kay FPRRD. Samantala, inaasahan na maghahain ng impeachment complaint ang Makabayan Block laban kay VP Sara. Parehong ground ang kanilang isasampa tulad ng betrayal of public trust. Yung pa rin talagang confidential funds, yung pagwaldas nito, paglabag sa batas at mga guidelines on confidential funds. Kaugnay naman ang issue Tumakbo lang bilang vice president ba para magnakaw? Tumakbo lang bilang mayor para magnakaw? Diba? Nakakahiya yun. Nakakahiya po yun na nakatanim na sa... nakita ng buong bansa na ang pamilyang ito magnanakaw. Nakakahiya yan. Pero sila, wala silang hiya. Makakapal yung mukha. Kaya, makakapal po yung mukha nila mga pre. Sabi ko nga sa inyo, walang hiya yan na baguhin ang House Rules sa impeachment proceedings, sinabi ni Makabayan Block lawmaker, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na wala siyang nakikitang dahilan na baguhin pa ang kanilang rules. Malinaw naman anya sa desisyon ng Korte na ang binago lang ay ang interpretasyon ng mga salitang session day at calendar day. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. I don't think may kailangang baguhin, no? Dahil ang binago lang ng latest decision na ito ay yung interpretasyon, no, ng mga termino. Specifically, I think the most concrete one there is how to interpret the word session days when it comes to impeachment. Kabilang sa nilinaw ng Korte sa kanilang desisyon ay optional ang pagpapadala sa House Committee on Justice ng reklamo kapag ang ginamit ay ang second mode of impeachment. Ito ang direktang paghahain ng verified complaint o resolution of impeachment ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Dante Amento, UNTV. So, ayan ngayon pa lamang, i-congratulate ko na si Sara Duterte. Ang sabi naman ni Sara, handa naman daw niyang harapin yan Pero, magugulat ka na lang, may mga vlogger niya, or may mga vlogger siya, yung mga sumusuporta sa kanyang vlogger na gustong harangin yung impeachment na to. Parang sinisiraan pa nila na, hindi naman magnanakaw yung amo namin may dapat namang imbestigahan dyan kumpara kay Sara. Pero sabi ni Sara, handa daw harapin. Kasi kung handa mong harapin yung impeachment na yan, Sara Duterte, dapat yung mga asong ulol na nandyan sa gilid mo, pinagbawalan mo. Psst, manahimik na kayo kasi ako, handa kong harapin itong impeachment. So, wag na kayong magulo dyan. Diba? Wag na kayong magulo dyan. So, yung dapat yung advice mo sa iyong mga asong ulol sa gilid. Pero, nag-advise ba? Wala naman wala naman Diba? Kunyari lang yun, handang harapin. Pero pinapabayaan niya yung mga atakdog niya na manira sa gobyerno at ipagtanggol siya laban sa paparating na impeachment niya. Ang katulad nito, basahin natin. Sabi ni Joshua, gusto mo rin siguro na bangag vlogger ka na murahin. Kinang ina. Yun lang, mura. Alam mo, yung mura mo, almusal ko yan at tanghalian. Okay? Pero yung mura ko, putang ina mo, Joshua. Alam mo, masasabi ko lang sa'yo, isa kang basura sa akin. Kaya putang ina mo, ako hindi lang kita mumurahin, gusto mo barilin pa kita sa ulo Putang ina mo, lahat ng gusto mong sabihin, i-comment mo na dyan. Anong gusto mo? Ilang bala gusto mo? 2? Ang ina, isa sa bayag, isa sa ulo.
Putang ina mo, magsumbong ka na sa lulo mo at sa tatay mong panot, putang ina ng pamilya mo. Ano? Magsalita ka dyan, putang ina mo. Ay na, mura. Walang epekto yan sa akin. Bobo ka, inutil ka. Ano, mag-comment ka, putang ina mo. Gusto mo, pasabugan ko pa ng granada yung bahay mo eh. Ha? Mag-ala Ninja Turtle ako eh. Tapos sabay hagi sa putang inan yung bahay. Ano? Mag-comment ka dyan ngayon, Joshua. Bobo ka. Joshua ka pa. Mamaya, ipapatay kita dyan eh. Gusto mo ipapatay kita? Pahanap kita, ipapatay kita. Puki ng ina mo ka. Tapos patapon kita sa sa Taal Lake. Wag kang bida-bida. Hindi to yung ginagawa namin dito, hindi to biro-biro lang. Hindi to biro-biro yung ginagawa namin dito. Ikaw kung gusto mong isugal yung buhay mo, papayag ka ba? Ang ina mo, bobo ka. Ano? Gusto mong isugal yung buhay mo kasi yung buhay ko sinusugal ko na dito. Ako yung buhay ko sinusugal ko na dito. Ikaw kaya mo bang isugal yung buhay mo? Putang ina mo ka. Baka mamaya pati pamilya mo dama yan. Huwag tatanga-tanga ha. Kilalanin nyo yung mga kinukomentan nyo. Hindi to biro-biro tong ginagawa namin dito. Putang ina mo. May pamura-mura ka pang nalalaman. Mamurahin mo na ako. Sige. Nasaan ka na? Buhay ka pa? Ang ina mo. Mura na! Wala pala eh. Wala ka palang bayag eh. Pakita mo yung bayag mo. Pareho kayo ni Digong, walang bayag. Pareho kayo ng ng amo mo, walang bayag. Si Barbie Baste. Ano? Nasaan yung bayag? Tarantado. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan para naman po ay maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan ring the bell button mga pre. At huwag kalimutang mag-follow sa ating Facebook page at TikTok. Iisa lang naman po yung pangalan, walang iba kundi Ballpoint Man.